Tay? Tay? Tay! O anak, napadalaw ka. Tay, may sakit po pala kayo. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin para napagamot ko po kayo? Natatandaan mo nung pumunta ako sa inyo. Hihingi sana ako ng pera para pamili ko ng gamot ko. Kaya lang sinabihan mo ako na nagpapagawa ka ng bahay mo. Pasensya na po, Tay. Sumama po kayo sa akin para may pagamot ko po kayo. Huwag na anak. Malubahan ang sakit ko, sabi ng doktor. Bakal bote! Bakal bote! Bakal bote! Bakal bote! Bakal bote! Kuya, may ibibinta ba kayong kalakal? Oo, mayroon. Saglit lang, kukunin ko. Sige kuya, bibilihan ko lang sandali. Ito po yung bayad oh. Berto, di ba nakapagtapos na ng kolehiyo yung anak mo? Balita ko, maganda yung trabaho niya at malaki yung sahod niya. Oo, sa awa ng Diyos, nakapagtapos din siya. Dapat, humingi ka na lang ng pera sa anak mo. Malaki naman yung sinasahod niya para hindi ka na nangangalakal. Kaya ko pa naman. Sayang din kasi ang kinikita ko dito. At isa pa, nag-iipon kasi yon. Medyo malaki-laki kasi ang gastos niya sa pinapatayo niyang bahay. Ang swerte mo, Berto. Matalino at masipag yung anak mo. Matalino nga, hindi naman marunong lumingon sa pinanggalingan niya. Parang may iniisip ko dyan, Berto. Bakit tulala ka na dyan? Wala, naisip ko lang yung anak ko. Namimiss ko na kasi siya. Saludo naman ako sa'yo. Kahit iniwan kayo ng nanay niya, hindi ka pa rin sumuko sa anak mo. Bakit naman ako susuko? Ito lang naman ang trabaho ko. Marangal naman, di ba? Itong pangangalakal ko, ang katulong ko kaya siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya hindi ko kinakahiya ang trabaho to. Masipag ka lang talaga. Kamusta na pala yung nanay ng anak mo? Simula nung iniwan niya kami, wala na akong balita sa kanya. Ah, ganon ba, Berto? Sige, iwan mo na kita dyan. Sige po, salamat. Hirap talagang kumita ng pera. Lalo na wala ka pang kasama sa bahay. O insan, dumating kahapon yung anak mo ah. Hindi mo ba siya pupuntahan? Insan, hayaan ko muna siyang magpahinga. Baka pagod siya sa trabaho niya. Siya nga pala insan, bakit dito ka pa rin nakatira? Eh ang ganda ng bahay na pinatayo ng anak mo. Okay lang ako dito, Insan. At isa pa, hindi ako sanay tumira sa ganung bahay. Ikaw talaga insan, para maranasan mo naman tumira sa magandang bahay. Maganda nga, kung kuwago naman ang nakatira. May sinasabi ka insan? Wala, Insan. Sa pagod ko lang to siguro. Siya nga pala pinsan, nakita ko din may kasama siyang babae. Baka mag-aasawa na siya, magkakaroon ka na ng apo. Mabuti naman kung ganun, Insan. Para naman makita ko ang apo ko bago ako mawala sa mundo. Mapagbiro ka naman insan. Ang lakas-lakas mo pa oh, daig mo pa ang kalabaw. Alam mo, Insan, sa'yo ko lang to sasabihin. Malubha na daw ang sakit ng tiyan ko, sabi ng doktor. Ha? Alam ba ng anak mo yan? Hindi ko nasasabihin sa kanya kasi kinakahiya niya ako bilang tatay, lalo na't sa mga kaibigan niya. Ano? Anong klaseng anak yan? May pinag-aralan pa naman siya. Huwag mong sasabihin sa kanya, pinsan. Hindi ko maipapangako yan, insan. Sige, alis na ako. Christian, anak. Oh, anong ginagawa niyo dito? Anak,
Pwede bang humingi ng pera pambili? Alam niyo, nagpapagawa ako ng bahay tapos hihingi kayo ng pera? Hindi niyo ba alam ng laki-laki na ng gastos ko? Ganun ba, anak? Pasensya ka na. Sige, alis na ako. Siya nga pala, doon ka muna sa bahay niyo. Huwag ka muna pumunta dito. Pupunta kasi mga kaklase ko sa kolehiyo. Nakakahiya sa kanila pag nakita kanila dito. Sige. Christian, Oh, kayo po pala dito. Paano po? Napadalaw po kayo. ano yung nabalitaan ko sa tatay mo na hindi mo daw siya binigyan ng pera? Bakit parang galit ka, Tito? Huwag po kayo mag-iskandalo dito, may bisita ako. Nakakaya sa kanya. Anong sabi mo? Nahihiya ka sa bisita mo pero sa tatay mo hindi ka nahihiya? Anong klase kang anak? Bakit anong kinakagalit nyo? Nagtatanong ka pa? Hindi mo ba alam na may malubhang sakit ang tatay mo? Samantalang ikaw nagpapakasarap ka sa buhay habang siya naghihirap. Wala namang sinasabi sa akin si tatay na may sakit siya. Hindi na niya nasabi sa'yo kasi halos ipagtulakan mo daw siya. Wala kang utang na loob. Hindi ka na naawa sa tatay mo. Ni minsan ba naisip mo yung mga sakripisyo niya nung nag-aaral ka? Aalis na po kayo, Tay. Mabuti, gising ka na, anak. Nakapagluto na pala ako. Kumain ka na lang dyan sa loob bago ka pumasok. Opo, Tay. Kayo po kumain na po kayo. Oo, anak, kumain na ako. Yung uniforme mo pala, nilabhan ko na kahapon. Sa likod kong sinampay. Sige po, Tay. Anak, ito pala yung baon mo. Salamat po, Tay. Ang bait niyo po talaga. Gagawin ko ang lahat, anak. Makapagtapos ka lang ng pag-aaral mo. Opo, Tay. Sisipagin ko din pong mag-aral para hindi naman pumasahin yung sakripisyo niyo sa akin. Wala naman akong ibang may papamana, anak. Kundi ang makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Ang bait talaga ng tatay ko. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Sige na, anak. Alis na ako. Binobola mo na naman ako. Sige po, ingat po kayo. Tay? Tay? Tay! Oo, anak. Napadalaw ka. Tay, may sakit po pala kayo. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin para napagamot ko po kayo? Natatandaan mo nung pumunta ako sa inyo. Hihingi sana ako ng pera para pambili ko ng gamot ko. Kaya lang sinabihan mo ako na nagpapagawa ka ng bahay mo. Pasensya na po, Tay. Sumama po kayo sa akin para may pagamot ko po kayo. Huwag na, anak. Malubhan na ang sakit ko, sabi ng doktor. Hindi po, Tay. May kakilala po ako na magaling na doktor. Mapapagaling niya po kayo. Stage 4 na daw ang kanser ko sa tiyan, sabi ng doktor. Kaya anumang oras, pwede na akong bawian ng buhay. Hindi, Tay. Sumama po kayo sa bahay para alagaan ko po kayo. Huwag na, anak. Dito ako nabuhay, kaya dito rin ako mawawalan ng hininga. Tay, pasensya na po kayo. Ang laki po ng kasalanan ko sa inyo. Di ko man lang naisip yung mga sakripisyo nyo sa akin nung nag-aaral pa ako. Alam mo, anak, masaya ako na napagtapos kita ng pag-aaral at sa naabot mo ngayon sa buhay. Tay, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Huwag mo nang isipin yon. Napatawad na kita. Anak, pwede mo ba akong ihiga? Sumasakit na naman ang tiyan ko. Sige po, Tay. Tay? Tay! Tay! Huwag po kayo magbiro ng ganyan, Tay! 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 Ano Christian, masaya ka na sa nangyari sa tatay mo? Tito, pinagsisisihan ko po yung nangyari sa tatay ko. Dapat lang, hindi ka na nahiya sa ginawa mo sa tatay mo. Opo, ako pong may kasalanan sa pagkawala ni tatay. Kaya kung pwede, tumigil na po kayo dahil wala na si tatay.
Sana hindi mangyari sa'yo ang ginawa mo sa tatay mo. Tama na po, Tito Franz. Tapos na po yun. Parang walang nangyari sa'yo Hindi ka man lang nasaktan sa pagkawala ng tatay mo. Hindi nyo po alam ang nararamdaman ko, Tito. Kaya tumigil na kayo. Sana hindi ka makarma sa ginawa mo.